madilim, di makita ang daan. Ngunit isang gabi, may tinig na narinig. Blind tuning night like ocean. Hanggang sakit, banal na salita, nagbigay ng liwanag, dating nawawala. Ngayon nagbabalik loob sa iyo, Panginoon. Ang buhay mo'y nagbago sa kanyang biyaya. Sabay dumirinay na devotion, nagdala ng pag-asa. Pagpapalay umapos sa iyong pamilya. Diyos ang kumilos sa bawat isa. Kahirapan kapansanan, bihat lang sa pag-ibig, upang Diyos ay mapaglingkuran. Salamat sa Kanya sa gabing bandal. Gabay yun nirinay, love devotion, di Kanya binitawan. Ang buhay mo'y nagbago sa Kanyang biyaya. Gabay yun nirinay, love devotion, nagdala ng pag-asa. Pagpapalay umapos sa iyong pamilya. Diyos ang kumilos sa bawat isa, sa bawat pakikinig, bawat manalangin. Landas mo'y naituwid, di ka nalilimlim. Magsalita niya ang iyong gabay, sa bawat habang ika'y kanyang alalay. Ang buhay mo'y nagbago sa kanyang biyaya. Sabay na dininay sa devotion, nagdala ng pag-asa. Pagpapalay umagos sa iyong pamilya. Diyos ang kumilos sa bawat isa. Napayunin night like ocean, ang iyong tagumpay. Diyos ang nagbigay ng bagong buhay. Sa bawat isa. In a world that dims, where shadows dance, light grows thin, we find strength that shines within, a unity that knows no end. With hearts that see beyond sight, we rise above, embrace the light. Each step a hopeful stride, together we ignite the night. Though challenges come our way and darkness tries to steal the day, our spirits burn, they will not sway. We'll find our path, come what may. The blind unity, a beacon bright, shining hope, a guiding light. Together we stand with all our might. The blind unity, our future sight. We share a bond, a common ground. Through shared experience we are led. With open hearts and spirits fed, we rise above, no fear we dread. Each voice a song, a melody, each hand outstretched for all to see. We build a world where all are free, the blind unity eternally. Though doubts may whisper in our ear and
and obstacles reappear. Our faith is strong, our vision clear. We'll overcome and conquer fear. The blind you lead, a beacon bright, shining hope, a guiding light. Together we stand, with all our might. The blind you lead, our future sight. We see the world with different eyes, a world of sound and touch and skies, a world of dreams that never dies, a world of hope that always lies. The blind you see, a beacon bright, shining hope, a guiding light. Together we stand with all our might. The blind you lead, our future sight. Shine on, our light will gleam. The blind unity, a hopeful dream. Oo, hintayin mo na lang ako. Oo. Sa mga araw na mahirap, mayroong pag-asa, mayroong liwanag. Ngunit nakakakita sa puso, nakakaisa, nagtutulungan. The blind unity, nakakaisa tayo. Hindi hadlang ang kahirapan. Mayroong pag-asa, mayroong lakas. Sa pagkakaisa, nagkakaroon ng saysay. Kung mawala ng pag-asa, ang buhay ay may saysay. Kahit anong Headset mo. pagsubok, nagkakaisa, nagtutulungan. Ang pagkakaisa, ang lakas natin. The blind unity, nagkakaisa tayo.
Hindi hadlang ang kahirapan, mayroong pag-asa, mayroong lakas sa pagkakaisa, magkakaroon ng saysay. Sa mga pangarap, mayroong pag-asa, ang pagkakaisa, ang pagbabago. Huwag kang mawalan ng pag-asa, mayroong liwanag sa iyong buhay. The blind you need, nagkakaisa tayo sa pagkakaisa, nagkakaroon sa isa'y mayroong pag-asa, mayroong lakas, ang pagkakaisa, ang pag-asa natin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Narito na po tayo ulit sa ating episode 7 ng ating The Blind Unity Night Live Devotion. Mapagpalang gabi sa atin at purihin ang Panginoon dahil binigyan niya po tayo ulit ng pagkakataon upang magkakasama sa gabing ito. Ayun. Ayun, so may mga kasama po tayo dito sa ating studio, nandito po ang ating The Blind Unity founder, chairman, si Chairman Roel Colliantes. Yes, magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan, mga ka-unity. Nawa ay ang gabi ito ay maging pagpapala sa bawat isa po sa atin. Praise God. Ayun, amen. And nandito din po ang ating president ng ating administrasyon ng The Blind Unity, none other than Mr. Ray Mendoza. Yun. Hello. Hello sa inyo lahat. Magandang gabi. Isang pagpalang gabi ang sa ating lahat. Nawa ay tayo nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Ayun. At sa bayan po tayong napapanood at napapakinggan ng ating Facebook Live at sa ating The Blind Unity YouTube channel official. Magandang gabi sa lahat ng mga nandiyan sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel ng The Blind Unity. Select camera controls. Comments will appear here. Okay, sa sandaling paghihintay at tayo mag-umpisa na ng ating Night Live Devotion, makinig muna po tayo ng isa pa pong awitin. Isang makalangit na awitin mula po sa inyong kaibigang ito. Okay. So
connection. Okay, mute lang po muna tayo. Apps camera controls. Comments will appear. Public. Footprint. Flash is off. Turn flash on. Flash off. Overview button. Back button. Phone button. Show speaker sticker. Rotate. Slow connection. Sa bawat araw, ika'y laging ang magmahal. Ang iyong pagbabalan, ang sinasamba kita, dahilang Diyos ang Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di magpapagmabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Slow connection. Sa lahat ng oras, sa bawat ika'y laging akong magmahal. Ang iyong kapal ay magpawalang hanggan. Sinasamba kita, Diyos ay Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Slow connection. Sinasamba kita, bilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di magbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Sinasamba kita, bilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Maraming salamat Lord sa lahat ng kabutihan na ibinigay niyo po ninyo sa amin lahat. Amen. Okay, tunay nga po, napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Bagamat sa mga pagsubok or hamon nating
naranasan ngayong gabing ito, pero ang Diyos ay hindi po nagpapabaya sa atin, ano? So, tayo po ay magsimula na sa ating The Blind Unity Night Live Devotion. Sandali lang pong katahimikan. Munis Mo. Back. Playlist 04. K Beauty Rudy Mo Panty. Wallakan Hatchelet Non Socalictus and Solemn Still by Hills K Beauty Rudy _ and Give Thanks. Sino Apo Karaoke Vertical Bar Shout to the Low Ab ANGDO Cars I offer my life. Non Magdalene Kataputan. The Blind Unity Devotion I. Slow connection. Select. The Blind Unity Devotion I. Now playing. Pause. Unity S. The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. 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 Blind Unity Night Live Devotion. Kailangan mo ba ng gabay? Kailangan mo ba ng kapayapaan? Nais mo bang lumago ang iyong espiritual na buhay? Ang The Blind Unity Night Live Devotion, ang iyong santuaryo sa gabi. Tuwing Huwebes, kung saan mapapakinggan ang banal na mga salita ng Diyos. Nagbibigay liwanag at pag-asa. Kung ikaw ay dati ng kabilang sa amin, o ngayon pa lamang makikinig, halina't makiisa at maranasan ang presensya ng Diyos. Kasama si Pastora Faith Eunice Robante. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi hanggang 9:30. Live na mapapakinggan sa aming The Blind Unity TeamTalk server at mapapanood sa aming YouTube channel, The Blind Unity Official. Masubaybayan niyo rin po ito sa aming Facebook page. Upang lagi kayong updated sa amin at lagi tayong connected, pakisubscribe lamang ang aming YouTube channel at paki-follow ang aming The Blind Unity FB page. Paki-like and share ang aming mga videos upang marami pa tayong ma-inspired at ma-encourage. Kaya, ano pang hinihintay mo? Halina at sumama sa amin dito. Sabay tayong magnilay at sabay tayong matuto. Maglaan ng oras sa Panginoon Slow connection. habang mayroon ka pang panahon. The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. 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 Bar. Okay po, dadako na po tayo sa ating opening song, Dakilang Katapatan.
At Slow connection. kasunod po nito ay yung isang panalangin ng ating admin president na si Ginoong Ray Mendoza after ng awitin na ito. Nagtatapos sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya tulad ng pagsinag ng pangarap. Patuloy siyang nagbibigay ng lang. Kaya't sa puso ko damdamin, katapatan niya ay aking purihin. Nagurang Diyos, tapat ka ng tunay, mula pa sa ugat ng aming labi. Mundo'y magunaw man, maaasahan hanggang lagi, maging hanggang wakas nitong kaya Diyos, ika'y aking purihin. Sa mundo'y aking awitin, bilang iyong katapatan. Pag-ibig ko'y walang hanggan. Dakila ng Diyos, tapat ng aking tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan hanggang lagi, maging hanggang wakas nitong dakilang ng Diyos sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighamin, nagkupay man ay naroon. Naluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo rin sa akin, lubot hanggang ngayon. Dahilan ka, O Okay, purihin ang Panginoong Diyos. At tayo po ngayon ay manalangin. Ama namin Diyos, na makapangyarihan,
Lumalapit kami sa iyo ngayong araw ito Slow connection. at nagpapasalamat dahil nagkatipon na naman kami sa gabing ito. Panginoon, pinadalangin po namin sa iyo ang buong night live na ito. Sana po ito ay matapos ng maluwalhati. At Panginoon, i-bless mo po ang iyong gagamitin upang maghayag ng iyong banal na salita. Upang maghatid ng iyong salita na kapupulutan namin ng amin. Na mananatiling nakakintal sa aming mga puso. Nawa ito ay tumimo sa aming mga puso. Panginoon, sa iyo lamang po namin itinataas ang papuri at pasasalamat. Slow connection. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayun po, magandang gabi muli sa ating lahat. Maraming salamat po, Admin Ray, sa iyong prayer. Ngayon, bago po tayo dadako sa ating banal na salita na dadalhin sa atin ng ating Pastora Faith Eunice Robante, bagamat hindi po natin siya kasama ngayon, pero iniwanan niya po tayo ng pagkain para sa ating kaluluwa, para sa ating spiritual life. Okay, bago po tayo dadako sa preaching or sharing the Holy God's Word, makinig muna po tayo sa ating The Blind Unity Devotion theme song. Slow connection. Blind unity, devotion. Sa tiling ng mundo, Diyos ang liwanag na taglay. Sa bawat puso, sugatan, pag-ibig niya'y alay. The blind unity, devotion, tinig ng pag-asa, kakayapaan. Sa salita ng Diyos, tayo'y magkaisa sa kanyang harapan. The blind unity, like love, devotion. Sa presensya ng Diyos, tayo'y magtipon. Sa awit na papuri, nananay taas. Sa pagkakaisa, biyaya ng Diyos ay wagas. Slow connection. Sa gitna ng pagsubok, lakas ng Diyos ang sandigan. Sa bawat kahinaan, biyaya niya ang takbuhan. Ganang unity devotion, daluyan ng pagmamahal ng Diyos. Pangako may pamahawakan at ang salita niya ang ating gabay. Patungo sa magandang tagumpay at mapagpalang buhay. Taglayan unity na youth devotion. Sa presensya ng Diyos, tayo'y mag-ibon. Sa awit na papuri, nangyay itaas. Sa pagkakaisa, biyaya ng Diyos ay wagas. Mata ng Diyos, Slow connection. nakikita ang puso, isipan, kamay ng Diyos, umaabot sa kalungkutan. Sa Diyos lamang pag-asa, sa Diyos lamang tagumpay. The blind unity devotion, sa Diyos tayo'y tunay. Sa presensya ng Diyos, tayo'y mag-ibon. Sa awit ng papuri, ngalan niya'y itaas. Sa pagkakaisa, biyaya ng Diyos ay wagas.
Slow connection. Okay po, dadako na po tayo sa preaching ni Pastora Faith Eunice Robante. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Kumusta na po kayo? Idinadalangin ko na nasa mabuting kalagayan ng bawat isa sa mga sandaling ito at sa biyaya ng Panginoon ay napagtagumpayan natin ang mga hamon na ating hinarap sa araw na Home button. ito. Welcome po sa bawat isa sa The Slow Blind connection. Unity Night Live Back button. Devotion Episode 7. Ngayon po ay araw ng Webes, ika-24 ng Abril, taong 2025. Show text stickers. Enhance off. Audio At enhancement is tayo on po stickers. nagpupuri sa Show Panginoon stickers. sa Rotate. kanyang patuloy na Slow kabutihan connection. sa buhay ng bawat isa at sa katagumpayan ng ating mga gawain. Lalong-lalo na ang Holy Week Reflections na bagamat sa 2 araw ay hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapag-live, subalit nagpupuri tayo sa Panginoon sa kanyang paggabay sapagkat nagkaroon naman ng mga reflection sa pamagitan ng mga awitin. Ang mga awitin ang naging tagapaghatid ng mensahe ng Panginoon para sa atin. Bagamat napakaganda sana na makapagbulay-bulay noon, pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi naging makabuluhan ang ating reflection ng Slow Holy connection. Week at ipagpapatuloy natin ang ating pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Ako po ang inyong mga kasama sa gabing ito, ang inyong lingkod, Button. Pastor Faith Select camera Eunice controls. Robante. Button. Sa Comments. Your gabing comments ito, will appear here. samahan Your niyo live po your ako video will also be closed. Button. basahin Your ang live banal na broadcast has ended. kasulatan at More ito options. po ay Button. This video will be matatagpuan deleted after 30. You can sa download it to your devices to Aklat ng learn mga more. Button. Dua, Turn this live into a reel. sa Done. Pagtitipan, Delete video. Button. Kabanata 5, Done. talata Delete video. Button. 27 hanggang 35. Delete button. Acts chapter Facebook. 5, verses 27 to 35. Ganito po ang ating mababasa. Menu. Access World of Prayers. Bushra Akram 2 hours ago shared with. Public read albino Esmeralda story. Unseen. Iniharap nila sa Sanhedrin ang mga apostol at siniyasat sila ng pinakapunong pari. Sinabi niya, World of Prayers. Back hindi button. ba't mahigpit namin kayong button. pinagbawalan ng mga aral sa Page 1 of pangalan ng Jesus na iyan? Ngunit tignan ninyo ang inyong ginawa. Screen locked. Laganap na sa Jerusalem ang inyong turo at ibig pa ninyo kaming papanagutin sa dugo ng taong iyan. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang siya'y inyong ipapako sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ang mga Israelita ng pagkakataong magsisi at tumulikod sa mga kasalanan at nang sa gayon ay magkamit ng kapatawaran. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Naggitngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ngunit tumindig ang isa sa kanila na ang pangalan ay Gamaliel, isang pariseyong guro ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol. At pagkatapos ay nagsalita, mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin ninyo sa mga taong ito. Pagpapala po ng Panginoon ang siyang sumatin sa pagkabasa ng banal na kasulatan. Tayo po'y manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa pagkakataong muling pagbulay-bulayan ang mga salita sa sandaling ito at muling matuto sa kahalagahan ng pamumuhay at pagsunod sa iyo. Sa amin pong pagpapatuloy ng pagbubulay na ito, pangunahan mo po kami at anuman na iyong nais na ipahayag, patuloy nawa na linisin mo ang aming mga puso at tanggapin namin ng may pagpapakumbaba
ang mga mensaheng ituturo mo sa amin sa gabi ito. Gamitin mo po ang iyong lingkod at nawa bawat salitang lalabas sa kanyang mga labi maging instrumento upang maging kalakasan at pag-asa para sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Paano ba tayo sumasaksi para sa Panginoon? Tayo ba ay may katapangan na ipinahahayag ang salita ng Diyos? O tayo ay natatakot pa rin na sabihin ang katotohanan ng salita ng Diyos? Ang buhay ng bawat alagad ng Panginoon ay nakasentro sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Isa ito sa bunga ng muling pagkabuhay. Mula nang ang Panginoong Hesus ay mabuhay sa ikatlong araw at nagpakita sa mga alagad, isang palaging sinasabi ng Panginoon ay sumainyo ang kapayapaan na nagpapahayag na kapag ikaw ay nasa Panginoon, mayroon ka ng kapayapaan at wala kang kinatatakutan na ipahayag ng tungkol sa Kanya dahil siya ang kasama mo. Tignan natin ang kasaysayan ng mga alagad na ito. Ang background ng mga talata na binasa natin ay ang mga apostol, dahil sa marami ang nahihikayat sa kanilang pagtuturo, dahil na rin sa pagsasapamuhay nila ng bawat salita na kanilang itinuturo, maraming tao ang lumalapit na nagnanais na sila'y mapagaling. Lumalapit upang makinig. Kaya naman nainggit ang mga Pariseo sa kanila. Ang isang naging dahilan kung bakit marami ang tao na sumampalataya sa Diyos dahil sa maraming kababalaghang naganap. Yung verses 1 to 6 to yung verses 1 hanggang sa mga sumunod na talata, makikita natin doon na may mga mananampalataya, yung mag-asawa na Safira at Ananias, na kung saan nagbenta ng lupa pero hindi nila ibinigay yung kanilang napagbentahan ng buo at dahil dyan ay tinanggap nila ang kanilang kaparusahan mula sa Panginoon, yung pagdisiplina ng Diyos sa kanila. At nung mabalitaan to ng mga mananampalataya, talagang naghari ang takot kasi nakita nila na ang mga apostol hindi lang basta-bastang nagtuturo, kung hindi nagagawa nila ang anumang kababalaghan, nagagawa nila ang lahat sa pamamagitan ng paggabay ng Panginoon. Kaya nainggit ang mga Pariseo. Kasi sila, nagtuturo lang sila, sapat lang silang nagtuturo, pero hindi nakikita ito sa kanilang buhay. Kaya nga nila ipinakulong yung mga apostol dahil sa inggit nila na yung mga tao mas sumusunod sa mga apostol, sa mga tao na hindi naman nakapag-aral, kaysa sa kanila na aral sa kautusan. Kaya nga, nung nakalaya yung mga apostol, pinalaya ng anghel, ang nangyari doon ay nagturo sila sa templo at doon ay maraming nakikinig. Kaya nga nabahala rin yung mga pari, saan napunta itong mga ito? At bakit ito nakalaya? Kaya nga nung iniharap sila doon, sabi niya, di ba nagpagbawalan na kayo na mangaral sa pangalan ng Jesus na yan? Pero nagpatuloy kayo at lumaganap pa sa Jerusalem ang turo ninyo at ngayon, papanagutin niyo pa kami? Papapanagutin niyo pa kami sa dugo ng taong yan? Pero makikita natin dito na dati, yung mga takot na apostol, ngayon matapang nang nagpahayag ng salita ng Diyos. Ang sabi ni Pedro do sa verse 29, sumagot si Pedro at ang ibang mga alagad, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Tayo po sa ating buhay, ano bang kinatatakutan natin sa pagpapahayag tungkol sa ating Panginoon? Marami sa atin matagal nang mananampalataya. Marami sa atin, karamihan ay ang mga pamilya, mga lider at manggagawa ng iglesia. Kung hindi man lider o manggagawa ng iglesia, may mga katungkulan sa iglesia. Hindi man sila lider pero sila ay mga miyembro ng iba't ibang mga ministry groups ng iglesia. Pero nasubukan nyo bang
ipahayag ang Panginoon sa kabila ng napakarami na pag-insulto sa inyo. Sa kabila ng napakaraming hindi naniniwala sa inyo, nasubukan nyo bang ibahagi ang Panginoon o natatakot kayo? Tandaan natin na ang isa sa ipinaaalala ng muling pagkabuhay ay kailangan wala na tayong kinatatakutan sa pagpapahayag sa Panginoon. Ito yung unang nire-remind dito. Kaya nga sabi ni Pedro at ng mga alagad, sa Diyos kami dapat sumunod, hindi sa tao. Kasi ang Diyos, ang siyang tinanggap nila. Kaya kahit marami ang humahadlang, marami ang ayaw maniwala, iisa ang sinasabi niya, sa Diyos kami dapat sumunod. Dahil ang Diyos ang humirang sa kanila. Hindi nga sila nakapag-aral, hindi nga sila mga guro, pero dahil ang Panginoon ang gumabay sa kanila sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nagkaroon sila ng lakas ng loob na ipangaral ang salita ng Diyos. Kumusta na ang ating pagpapahayag? Katulad ba tayo ng mga apostol? Remember, ito yung una nating dapat na gawin. To follow God at ipahayag natin ang pag-ibig niya kahit marami ang hindi maniniwala sa atin. Ang ikalawang bagay na itinuturo pa sa atin sa mga talatang ito, we are also witnesses. Tayo rin ay mga saksi. Hindi man tayo naging saksi, di man natin nakita ang Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay, pero saksi tayo na may isang namatay. Hindi po nagpakamatay, kundi namatay. Magkaiba po ang nagpakamatay sa namatay. Madalas kasi, kapag binabanggit ang sakripisyo ng Panginoon, may mga nagpe-pray na, salamat po dahil sa pagpapakamatay ng iyong anak, nagkaroon po kami ng buhay na walang hanggan. Hindi po. Hindi po yung pagpapakamatay, kung hindi namatay. Pinatay po ang Panginoon. Pero dahil sa pagkamatay niyang iyon, saksi tayo na mayroong buhay na inilalaan ng Diyos. Kaya ang sabi ni Pedro at ng mga alagad doon sa verses 30 to 32, sabi niya, ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na inyong ipinapako sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan at ginawang tagapanguna at tagapagligtas. Kami ay saksi dito at pati ang Espiritu na ipinagkaloob sa amin ng Diyos. Tayo ay mga saksi rin tulad ng mga apostol. Hindi nga natin nakita ang pagkabuhay ng Panginoon. Hindi natin siya nahawakan physically. Pero naniniwala tayo na dahil sa kanyang kamatayan doon sa krus, ipinatawad ang ating mga kasalanan, pinalaya tayo sa pagkaalipin, at ngayon dapat tayong mag-witness. Kaya nga yung sinasabi nila na, ay mahirap mag-witness kasi hindi naman ako nakapag-aral, hindi naman ako dumaan ng mga training na yan, kaya hindi ko yan kaya. Hindi po lahat ay kailangang maging tagapagturo katulad nito. Hindi po lahat ay kailangan maging tagapangharal para lang maipahayag mo kung sino ang Diyos. Kasi ang totoo niyan, bawat isa sa atin, ikaw man ay tagapangaral, tagapanguna sa pag-awit, tagapagturo, o kahit naglilinis ng simbahan, pag-aayos ng altar o iba pa, bawat isa sa atin ay saksi ng Diyos. Hindi natin maaaring gamiting dahilan ang ating pinag-aralan, ang ating kakayahan, ang ating estado ng buhay para hindi maging saksi ng Panginoon. Kasi ang mga apostol na ito, hindi naman sila nakapag-aral. Yung 4 sa 12 apostol na yan ay puro mangingisda. Isa lang dyan ang nakapag-aral, si Mateo lang, pero the rest, hindi na sila nakapag-aral. Pero nakita niyo po kung paano na sa pamamagitan ng buhay ng mga apostol na ito, maraming tao ang nahikayat sa pananampalataya at naniwala sa ating Panginoon.
Kaya nga nagnit-ngit sa galit yung mga punong pari kasi hindi nila mapigil. At gusto talaga nilang patayin kasi hindi sila sinusunod. Pero nagpatuloy ang mga apostol. Kaya nga sabi ng guro ng kautusan, si Gamaliel, sabi niya, pag-isipan yung gagawin nyo rito. Doon nga sa mga sumunod na talata, ang sabi niya, kung ito ay mula sa Diyos, hindi nyo ito mahahadlangan. At lilitaw pa na nilalabanan ninyo ang Diyos. Kaya ikaw, kapatid, ay saksi ng Panginoon. Ano man ang estado mo sa buhay na ito, ano mang tinapos mo, saksi ka ng Panginoon. Kailangan mo lang magpatuloy na ipahayag ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ka man nakapag-aral, pero ikaw ay pinili din ng Diyos. Kaya sana sumunod tayo sa Panginoon. Christ has risen, sabi nga nila. At pinatutunayan natin lahat yan. Christ has risen, He is risen indeed, sabi natin. At kung nabuhay na si Jesus, dapat tayo na mga nabuhay na kasama niya, mga nabuhay na alipin ng Diyos, namatay tayo dahil sa kasalanan, pero nabubuhay na tayo sa Panginoon. Dapat ngayon, saksi na tayo ng Diyos. Dapat ngayon, wala na tayong kinatatakutan. Kasi, ang Diyos nangako na hindi tayo iiwan, ipapabayaan. Kaya sa ating pagmubulay-bulay, sa ating pagpapatuloy, nawa, be a living witness para sa mga tao na iyong nakakasama. Ito po ang salita ng Diyos at naway magsilbi itong tanglaw sa buhay ng bawat isa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito na pinagbulay-bulayan namin ang iyong mga salita. Salamat sa buhay ng mga apostol na nagpaalala sa amin sa kahalagahan ng patuloy na pagsaksi at pagsunod sa iyo. Tunay na bawat isa sa amin ay pinili mo. Hindi man lahat sa amin ay nakapag-aral sa mataas na paaralan. Hindi man lahat sa amin ay tagapangaral, tagapagturo o tagapanguna. Hindi man lahat sa amin ay mataas ang estado ng kalagayan sa buhay na ito. Subalit dahil sa aming pagkakilala sa iyo, lahat kami, tulad ng mga apostol, ay tinatawagan mo upang maging mga saksi ng pag-ibig mo at maging mga saksi kung paano na pinalaya mo kami at tinubos sa kasalanan. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na ang mga nanonood sa YouTube at ang mga manonood sa Facebook na maging mga tagapagbahagi at mga saksi ng iyong ebanghelyo. Nawa hindi namin gamitin ang anumang kahinaan at kakulangan namin para kami maging kagamit-gamit sa iyo. Kundi maging daan ang lahat ng ito para lalo namin maipakilala ka at sa pamamagitan ng aming buhay, marami ang tumanggap sa iyo. Pagpalain mo po ang gawain ito, ang lahat ng mga magbabahagi pa ng kanilang mga natutunan at ang bawat mga officers and members na dumadalo at nakikibahagi sa gawain ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. Napakagandang salita ng Diyos na binasa ng ating pastora po. Ayan po, bago po tayo dadako sa ating reflection, tayo po makinig muna ng isang makalangit na awitin. Lead me, Lord, lead me by the hand and help me face
the rising sun. Comfort me through all the way that life may bring. There's no other hope that I can live above. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the road of every day. Take my arms and let your hands show me the way. Show the way to live inside your love. Lead me, Lord, all my life. You are my light. You're the lamp and my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, never leave my side. All my days, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. Lord, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. Lead me, oh Okay po, tunay pong napakadakila at napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Purihin po ang buhay ni Pastora Faith, ang ating tagapagbahagi at tagapagdala ng banal na salita ng Diyos, ang hinirang ng Diyos na si Pastora Faith Eunice Robante. Maraming salamat po. At dadako na po tayo sa ating reflection, no? Kung sino po ang may nais ibabahagi sa natutunan na salita ng Diyos na binasa or na naibahagi ng ating Pastora Faith Eunice Robante. Sino po ang maunang mag-share ng kanyang reflection? At yung sa mga comment section po, pwede po kayo mag-type ng inyong reflections or prayer request. At atin pong ipanalangin mamaya-maya bago tayo mag-end.
Yon, sino po sa dalawang kasama ko ang maunang magbahagi ng kanilang reflection? Yan na, purihin ang Panginoon. Tunay nga na nakapagpala po ang salita ng Diyos na dinala sa atin na ating mahal na Pastora Pedro Nisobante. Tunay nga doon ay natunan ko at Let's go. aking nalaman yung mga tunay na dapat tayo laging susunod maniniwala sa ating Panginoon, manampalataya sa ating Panginoon. At kapag tayo manampalataya at susunod sa ating Panginoon, talagang tayo ay magkakaroon ng Playlist. pagpapala na nanggagaling sa Kanya, no? Purihin ho ang Panginoon. At yung masabi ko lamang po ay talagang mabuti po ang Panginoon sa buhay at sa buhay nating lahat. Ayan, praise the Lord. Okay po. How about kay Admin Ray? _ Mulasat Kawalantundo. Divine Unity Devotion I. Datulan Katat. I offer my KANGDO Parasatin. So Pagkan DOZ. Nawala na yata. Admin Ray? Nawala na si Admin Ray? Nalaglag si Admin Ray. Okay, no, nawala si Admin Ray, nalaglag siguro siya. Okay po, para naman po sa akin, ang aking naintindihan doon sa binasa. Okay, patayin ko muna ang hangin ko at napakaingay ng electric fan. Yon. Para sa akin po, ang narinig natin na magandang balita or magandang banal na salita ng Diyos na ibinabahagi sa atin ni Pastora Faith Eunice Robante. 3 aral po ang ating natutunan or maibabahagi sa ating kapwa o sa bawat isa sa atin. Ito po ay ang una po ay ang katapatan ng mga apostoles, ng mga apostol, no? Pangalawang aral na natutunan po natin is yung pagkainggit na hindi dapat nating maramdaman, ano? Sa bawat isa, no? Sa kapwa natin o kahit kanino man. At ang pangatlo po ay ang pagiging saksi, no? Para sa ating Panginoon at para sa mga lahat ng mga nangyayari sa ating kapaligiran ngayon. Ito po ay ipinapahiwatig sa atin. Ito po ay ipinapahayag sa atin ng bawat isa. Ipinapaabot ng Diyos para sa bawat isa na sana po ay ma-apply sa ating buhay. Ang una po, yung katapatan na ipinapakita nila
kahit na po sila ay sinaway na hindi dapat silang magbahagi ng salita or magturo ng kung kahit saang bayan, kung baga sinaway sila kasi baka po sila ay malamangan, baka po sila ay yung bang wala nang makikinig sa kanila dahil mayroon na pong nagtuturo na iba na kung saan ay ipinapahayag ang banal na salita ng Diyos, Kaya sinaway sila para hindi sila mag-share sa Word of God. Ang gusto siguro ng mga nagsaway sa kanila is sila lang ang pakikinggan, which is hindi naman po dapat or hindi naman po tama. Pero dahil sila ay tapat sa ating Panginoon, hindi sila nagpatinag, no? Hindi sila nagpasaway, kumbaga sinunod pa rin nila ang Diyos. Kasi ang sabi nila, dapat ang Diyos ang aming susundin at hindi ang tao. Tama naman po. Tama ang kanilang sinasabi at dapat ganun din po tayo na ang Panginoon lang ang ating susundin at hindi kung sino man. Kasi madalas po nangyayari, ang nasusunod kasi is yung ating mga sarili, no? Hindi naman sa no. Minsan ang ating mga sarili ang ating sinusunod at ang Diyos ay minsan ay parang na lang, parang naging option ba kung susundin ba natin or hindi. Although nangyayari naman na sinusunod ang Panginoon pero parang tsaka na lang ganito, ganyan. Kaya ko to, kaya ako na lang yung gagawa. Parang ganon. So, hindi pala dapat, hindi pala tama. Dapat lahat nakaayon sa kalooban ng Panginoon. Dapat lahat is ang ating Panginoon ang nangunguna sa bawat desisyon natin, sa bawat gagawin natin, at sa bawat anuman yung ating mga ang ating mga ginagawa sa buhay. Dapat ang Panginoon pa rin ang sentro sa atin. Siya ang masusunod, hindi po tayo. Kasi kung tayo, wala pong pagtatagumpay, no? Nasa Diyos ang pagtatagumpay. Kung hindi ang Panginoon ang sinusunod, kung tao yung sinusunod, kumbaga naghahari yung mga andyan na yung kayabangan, andyan na yung pagmamalaki, andyan na yung ganito kasi yung ako ang may mas makapangyarihan. Ganon ang mga mas, lalo na yung may mga kapangyarihan or lalo na yung may mga kung ano man ang tawag dito, kung ano man yung mga hawak na feeling is siya yung mas mataas doon sa mataas ang level kaysa sa isa, no? So, hindi pala dapat. Kasi walang ibang dapat mas makapangyarihan at mas talagang dapat sundin kundi ang Diyos lamang. Kahit kung sa Diyos tayo susunod, mayroon tayong pagtatagumpay, no? Sa buhay natin, mayroon tayong naka-sequence na po kung ang Diyos kasi ang sinusunod natin, siyang nanguna sa atin. Lahat nakaayon tayo sa kanyang kalooban. Lahat ay smooth ang daloy, ang takbo ng ating buhay, no? Kahit may problema, kahit may pagsubok, medyo kampante, hindi lang medyo, no? Talagang kampante ka kasi yung Diyos ay siya yung nagdadala, siya yung nagmamaneho sa buhay ng tao, sa buhay natin. Dapat ganun po, hindi yung ating mga sarili or hindi kung sino man. So, it depends, no? Kung susunod tayo sa utos ng may nagpapasunod, depende kung yan po ay ayon sa kalooban ba ng Diyos, susunod tayo. Pero kung hindi man, pag-isipan po natin. Kaya nga sabi ng kanilang leader, no, pag-isipan po ninyo ang gagawin ninyo sa kanila, no? Sinasabihan sila yung mga nagsaway na pag-isipan nila ang gagawin kasi nais kasi nilang parang parusahan dahil nga
yung pagtuturo, yung ginagawang pagtuturo, parang feeling ng nagsaway, nalamangan sila, no? So, kaya parang ipapunish nila sila, mga apostles, no? Kasi nga parang sinusuway sila, no? So, sabi naman ng kanilang leader, tumayo doon sa gitna nila, pag-isipan niyo ang gagawin niyo sa kanila. No? Ibig sabihin noon, hindi dapat na gawaran ng parusa ang magturo o magdala sa mga salita ng Diyos. Marami pa yan ngayon, mga kaibigan, mga ka-unity, mga ka-inspire. Marami pa yan ngayon na kapag may nagbahagi ng salita ng Diyos, walang masyadong nakikinig, walang masyadong nanonood, dadaan-daanan lang, no? Pero kung yan ay artista na dumating or dumaan sa mga lugar na kung saan nandiyan ang mga taong nag-idolize doon, grabe makatili, no? Pero sabi ko nga sa loob-loob ko, ang Panginoon kaya kapag dumating, marami din kayang titili, marami din kayang matutuwa, or marami din kayang mag-appreciate na dumating ang Panginoon. Ang artista na tao lamang yan, na ina-idolize din ng tao, dapat ganun din po ang gagawin natin kapag ang Panginoon ang dumating, no? Lalo na po sa mga masyadong nag-idolize sa kapwa lang din naman na tao, no? Hindi ko man sinasabing wag nilang ang mga ganong klaseng tao, pero mas bibigyan nating importansya ang Diyos na kung saan siya ang nagbigay sa atin ng lahat, ng buhay, ng lahat sa atin. Aba, kung alisin ng Diyos ang hangin sa atin kahit 1 minuto o kahit 1 segundo, o ano sa pakiramdam ng mangyayari sa atin, no? Ano sa palagay ang mangyayari sa atin? Siyempre, hindi tayo mabubuhay, no? So, yan pa lang, ma-appreciate na natin ang kabutihan ng Diyos dahil hanggang ngayon tayo ay humihinga pa, no? Kahit ako nga, I'm not feeling well today, pero hindi ko iniinda kasi alam ko ang gawain ito is para sa Panginoon. Kaya bahanan ng Panginoon kung ano yung gagawin niya sa akin. Siya pong mas nakakabatid sa aking puso at isipan. Ito, the last but not the least, no? Ang inggit na dapat ay hindi natin mararamdaman, no? Meron pa pala yung saksi. Yun. Pero ito muna, yung inggit muna. Yung inggit kasi na minsan nararamdaman natin kapag mayroon si ganito, dapat mayroon din ako. Kapag mayroon si ganyan, mayroon din tayong ganyan. Hindi dapat po natin na pairalin sa ating bawat isa, sa ating sarili. Matuto tayo makontento kung anong mayroon tayo, no? Kapag binigyan tayo ng Panginoon ng blessing, hindi po yun ibig sabihin na nainggit tayo kaya tayo nagkaroon. Yan po ay blessing ng Panginoon. Pinagsikapan natin. Pero kung bibilhin natin dahil nainggit lang tayo or sawayin natin si ganito dahil feeling natin nalamangan tayo, hindi po ganyan. Dapat kung magsaway man po or magsabi man po in a nice way, no? At saka dapat po ang bawat isa ay matuto, sabi ko nga, makontento kung anong binigay ng Panginoong Diyos para sa atin. No, kung anong mayroon tayong itsura, kung anong mayroon tayong buhay, no? Kung nais nating marating yung maliwalas, maluwag na buhay, magsikap tayo. Kasi ang Panginoon di naman nagpapabaya. Lagi tayo niyang pinapangalagaan, lagi tayo niyang iingatan, at syempre lagi niya tayong ginagabayan sa bawat ginagawa natin sa buhay. Alam niya, batid niya kung anong iniisip natin, kung ano nasa puso natin. Kaya kung may feeling tayo na ganon, na feeling natin nalamangan tayo ng kapwa natin, wag nating kaisipin yon. Kailangan po, dapat magdasal lang po tayo kung anong mayroon ng ganon
ng kapwa natin at gusto nating magkaroon, ang Diyos ang nakakabat tayo ay maging ganun hindi natin idaan sa pagkakainggit kasi nasa din yan na masama ang ganong ugali na mainggit tayo para ganyan, para hindi yan dapat pamarisan, hindi yan dapat tularan. Okay, so dapat ma-separate yung ganong ang pagkakainggit, alisin sa ating pang-uugali at yung ipalit natin ang pagiging tapat sa Panginoon. Okay? So, last but not the least, yung saksi, no? Ang isa sa natutunan ko, yung pagiging saksi. Ang minsan ay mahirap mag-witness. Marami po yan ngayon na hindi nagwi-witness dahil ang kinakatwiran is bakit ako maging saksi sa kung mga mas nakakakita nga sa totoong pangyayari ay hindi naman nagsasalita, bakit ako magsasalita? O di ba? Yung parang ganun. So sa mga gawain ng Diyos, hindi man natin ayan na nasaksihan nung araw, pero nakikita natin yan by spirit, no? Sa spiritually yan pakiramdam, no? Nakikita natin yung mga ginagawa ng Diyos para sa atin. Ang gising mo lang sa umaga, ang buhay ka, yan ay dakilang biyaya. Saksi ka sa biyaya na yan kasi mismo ikaw, mismo ako, mismo tayo ay nakaranas ng ganong dakilang biyaya na yan. Saksi tayo sa mga ginagawa ng Diyos na kahit marami tayong mga na ngayon kasamahan sa paligid, no? Pero ang Diyos ay hindi talaga nagpapabaya, no? 'Yun. Lagi nating tandaan, hindi man natin nakita ang mga nangyayari nung araw na si Jesus ay nandito sa mundong ibabaw, pero ngayon buhay tayong saksi dahil nandito tayo ngayon, no? Wala tayo ngayon syempre kung wala ang Panginoon. Yan pa lang magiging na natin yan kung gaano kadakila ang Diyos. Saksi tayo dahil sa mga biyaya na binigay niya sa paghanap buhay natin. Binigyan tayo ng mga sa ating pagtatrabaho, binigyan tayo ng mga kliyente, sa mga therapist na kasamahan ko, mga co-therapist, mayroon tayong kliyente, at sa mga hindi lang, lahat na mga ginagawa ng Diyos, buhay na saksi tayo dito ngayon. Diba? Sa mga gawain natin ngayon, nandito kayo at nandito tayo dahil alam natin na ang Diyos ay buhay, no? So sa paggunita natin nung nakaraan ng mahal na araw at sa mga sa amin, sumubaybay, yun naringgan ninyo ang ating nakaraang mga Holy Week reflections. At syempre, ang ating ngayong na pagkabuhay ng Diyos, no, yung sinelebrate natin kanyang resurrection nung Sunday. So yan pa lang po, dakilang saksi po tayo dahil kung walang Diyos, wala din po tayo dito sa mundo, no? Instrument lang ang ating mga magulang. Pero ang Panginoon ang pinakadakilang nag-ugnay kaya nga po siya namatay dahil para sa atin, no? Tama yung sabi ni Pastora, iba yung nagpakamatay at iba yung namatay. Namatay po siya para sa atin. Hindi po siya nagpakamatay dahil kusa niyang tayo, tinubos dahil sa pagmamahal niya sa atin. So namatay siya, pinatay siya ng mga tao na hindi naniniwala sa kanya at hindi ganun ka laki ang pananampalataya, pero dahil yun ay talagang nakasaad sa kasulatan. So kaya yun, nangyari ang mga nangyayari. So sila man ay saksi noon, saksi din po tayo ngayon sa ating Diyos na buhay, sa mga biyaya at dakilang mga pagpapala sa atin.
Okay? So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panonood sa amin dito sa YouTube channel. So, sa mga kasama ko, dahil wala na po si Admin Ray, kung may mga prayer request kayo dyan, nasa comment section, feel free to send your prayer request sa ating comment section. Bago po tayo magwakas, no, sa ating night live devotion. Okay, unstable daw yung connection ni Admin Ray. Okay lang po, Admin Ray. Ayan, kaya hindi siya daw makapasok. Yan, okay. Maraming nagbabahagi ng salita ng Diyos na hindi nila isinasabuhay, ang aral na natutunan nila. Tama yun, Admin Ray. Maraming nagbabahagi, pero hanggang nasa bibig, no? Marami akong alam dyan na mga yung dapat ang pagiging Kristiyano po ay hindi lang sa salita, no? Kung hindi ay sa gawa din syempre. Nagpa-electric fan po ako kasi di ko na kaya yung init. Ayun. So, marami nga pong ganun, no? Dapat ang pagiging Kristiyano ay nasa puso, no? Hindi kung saan lang. Kasi mahirap yung kiniklaim natin na tayo ay Christian pero wala sa buhay, no? Hindi yan tanggap ng Panginoon. Sabi ko nga, ang patay ang pananampalataya kung walang gawa. Kaya dapat magkasama yan, faith and action, ano? So, kung walang prayer request, mayroon po ba dyan, Admin Ray? Ikaw, mayroon po bang prayer request? Paki-type na lang sa comment section bago tayo mag-end. At ipanalangin natin saglit. Yon, tama ka din, Admin Ray. Ako din naman, agree ako dyan sa sinasabi na wala sa relihiyon kundi sa pananampalataya. Totoo yun. Dahil para sa akin, ang importante hindi yung relihiyon kundi yung kung ano ang iyong relasyon sa Panginoon at sa kapwa mo, no? Kasi kung garapal ka sa kapwa, ganun din yun sa Panginoon. Kasi di ba po, kung anong ginagawa, sabi ng Panginoon, kung anong ginagawa nyo sa inyong kapwa, ay siya rin ginagawa nyo sa akin. Ganun yung sabi niya po. Kaya lagi ko pong tinatanda. Kaya pag may narinig ako na kahit papano wag ganyan, masama yan. Sinasaway ko po. Nasa sa kanila po kung sila po ay susunod o hindi, no? Kasi sa akin, basta ako po ay nagpahayag ng pagsaway na huwag mong gawin yan dahil masama yan. Lalo kung if ever mga hindi magandang salita, no? So, pwede tayo makipag-communicate sa ating kapwa in a nice way. Hindi yung kung lang, no? Kasi mahirap, hindi maganda yung ganong garapal sa kapwa. Kaya dapat, hindi tayo nagbe-base ngayon sa religion, kundi sa relation sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Okay. Maraming salamat, Admin Ray, sa iyong mga pagbabahagi ng iyong reflection. Sino pa po dyan ang may mga reflection at prayer request?
Okay. Ayan po. So, ayan, dadako po tayo ngayon sa ating prayer request na ating ipapanalangin. Aming Amang Banal, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga banal na salita naming narinig at nakakain na naman po ang aming kaluluwa. Maraming salamat po sa lahat-lahat na ibinabahagi ng iyong hinirang na si Pastora Faith. Maraming salamat po sa mga aral naming natutunan. Thank you po, O Lord, sa mga narito at sa wala naman po dito. Sa lahat-lahat naming natutuhan. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat po sa grupo ng The Blind Unity na kung saan ito ay naging tulay upang maisagawa namin ang mga spiritual na gawain katulad nitong Night Live Devotion. Aming panalangin po sa inyo, Lord, ang mga tao na nakaranas ngayon ng kung anuman, karamdaman, kahirapan, kapighatian, kung anuman, Lord. Dalangin po namin na sila po ay makaramdam ng kaluwagan, makaramdam ng kagalingan, makaramdam ng kasiyahan sa iyong sa pamamagitan ng iyong paggabay at patnubay. Dalangin po namin mga may karamdaman ngayon, maging sa mga nakaranas ng kung anumang mga sakit, physical o kung mayroon mang din sa spiritual. Nawa po ang kagalingan po ay igawad mo po sa mga taong nakaranas ng ganong karamdaman, Ama. Dalangin ko rin ang aking sarili na kayo pong mas nakakabatid kung ano ang aking mga nararamdaman. Pagalingin niyo po at hawakan niyo po ang may mga karamdaman ng inyong banal na mga kamay. Yung mga taong pagod na, yung mga taong maraming problema, hawakan niyo po ng inyong banal na kamay upang mapagaan ang kanilang nararamdaman, upang mapagaan ang kanilang dalahin. Sabi mo nga, ilapit namin sa inyo at ibigay namin sa inyo ang lahat naming pasanin at ito'y iyong pagagaanin. Lahat po, Lord, ay aming idinadalangin dahil hindi po namin kaya kung wala po ang iyong patnubay. Hindi po namin kaya kung wala ang inyong gabay. Ang lahat-lahat po naming mga pangangailangan, Lord, kayo po ang mas nakakabatid. Kayo po ang mas nakakaalam. Kaya, ang lahat, Lord, ay aming isusuko sa inyo. Ang lahat po ay aming isusurrender sa inyo. Dalangin ko rin po ang grupo ng The Blind Unity, ang bawat isa, mga kabahagi, kasapi, mga officers, lahat ng mga kabahagi ng The Blind Unity, ay nawa po, Lord, ay magkaroon ng biyaya at pagpapala, maging ang grupong ito ay magkaroon ng paglago. Dalangin ko rin po ang lahat na magkaroon, Lord, ng pagiging aktibo. Magkaroon po, Lord, ng na magkaroon po sila, Lord, ng bawat isa ng kagaanan sa kanilang mga dinadala. Magkaroon ng pagpapala, magkaroon ng gabay sa bawat desisyon nila sa buhay. At ang aming balak na magparehistro sa
Security and Exchange Commission. Kayo po ang bahala kung kalooban niyo po na kami po ay ma-register. Thy will be done, Lord. Tulungan niyo po kami sa aming lahat ng pangangailangan. Sa financial na pangangailangan, sa physical na mga karamdaman, at lalo na po sa spiritual naming mga pangangailangan. Dalangin din po namin ang buhay ni Pastora Faith na nawa pagpalain niyo po palagi. Nawa po kung saan man po siya ngayon naroon, na sa kanilang annual conference ay patnubayan niyo po at gabayan niyo po ang aming pastora upang makabalik po siyang safe and sound. Dalangin din po namin ang aming bansa na dumanas ngayon ng kaguluhan kung anuman. Nawa magkaroon ng mapayapang halalan. Magkaroon ang mga tao na bumubuto, magkaroon ng karunungan. Gabayan niyo po ang bawat bumubuto na hindi po magkamali sa pagsulat sa baluta. At dalangin ko rin po ang mga nahalal at mahalal sa halalang ito. Nawa po kayo ang naging sentro sa buhay nila at sa mga gagawin nila sa kanilang pagiging pamamahala sa bansang ito at sa bayang ito. Bakura nawa ng inyong banal na makapangyarihan ang bawat isa. Maging sa aming pamamahinga, Lord, amin pong dalangin na kami po ay iyong gabayan at bantayan. Ipadala niyo po ang inyong mga anghel sa bawat isa sa amin, sa aming kanya-kanyang mga tahanan, upang kami po ay makapagpahinga ng luwalhati. Patawad, Lord, sa lahat ng mga kamalian na aming nagagawa sa isip, sa salita, at sa aming mga nagagawa. Patawad po sa lahat, sa aming mga kakulangan, sa hindi namin karapat-dapat na kami po ay lalapit sa inyo. Nawa kami ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan, Ama. At maraming salamat po. Bagamat kami nagkukulang at nagkakasala, kayo po ay hindi nagpabaya at nagkukulang sa amin. Kayo po ay laging tapat. At lagi niyong binibigay sa amin ang inyong unconditional na pagmamahal. Dalangin ko po, Ama, ang aking ina nandun sa Mindanao at kanyang mga kasama na nawa, bigyan mo po sila ng kalusugan at kalakasan ng pangangatawan. At ang aming pamilya na nawa ay maging matatag, mapayapa, at palaging pagmamahal ang sentro sa bawat isa. Kayo po ang naging sentro sa amin bawat isa, nawa. Maging sa pamilya ni Admin Ray at ang kanyang hipag na sana ay tuloy-tuloy na yung kagalingan. Maging sa pamilya ng mga kabahagi ng The Blind Unity. Ang lahat-lahat, Lord, ay aming ibinabalik sa inyo, papuri at pagluwalhati. Binabalik po namin sa inyo ang lahat dahil ikaw po ang may karapatan sa lahat sa amin, lalo na po ang buhay namin na iyong ipinagkaloob. Sa lahat ng mga therapist, sa lahat ng mga anumang mga trabaho, nawa po magkaroon ng biyaya at pagpapala ang bawat isa. Sa inyo po ang papuri at kaluwalhatian. Ito po ang aming samot, pagpasalamat at aming dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Amen, amen, and amen.
Okay po. Maraming salamat po sa lahat ng mga nandyan at nanonood, no? At nandyan sa comment section. Maraming salamat kay Admin Ray. Bagamat siya po ay ranas ng pagkalaglag sa ating StreamYard. But still, nandyan po siya sa YouTube for our night live devotion. So, dadako na po tayo sa ating closing song. At yun. Ang ating closing song po ay Ang Tanging Alay. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo, inangking tubos. Ang tanging alay ko, aking Ama, ay buhay ko, pusong kaluluwa. Di ko makayanan, maipagtanggol. Mamahaliyas, naging ilog mo, ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ang lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihingi. Di ko akalain na ako ay bibigyan ang taong tulad mo. Di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa aking Ama, ay buong buhay ko, pusong kaluluwa. Di ko makayanan, maipagtanggol. Mamahaliyas, naging ilog mo, aking dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihingi. Aking hinihintay ang iyong babalik, Jesus. Ang maghihintay, paghanap ng lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, pusong kaluluwa. Di ko makayanan, maipagtanggol.
Elias, bigyan mo nilubog ang ating dalangin. O Diyos ay tanggapin ang aking alay ko, nawa ay kumiig. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa. Akong hinihiling. Oh, lamang, Ama, wala nang iba pa. Akong hinihiling. Ayun po, maraming salamat po sa lahat ng mga nandiyan dyan. Ayun, binabati ko ang lahat dahil nagtagumpay po tayo sa ating Night Live Devotion Episode 7. Ayan. Nais ko rin pong batiin, congratulations sa ating Facebook page at naging ano na tayo, nakaka 200 mahigit na followers. Ayun. Kanina pag-share ko ng ating live devotion is 209. So, dadami pa yan, mga kapatid, no? Patuloy lang po ng pag-share ng ating gawain. Ang The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. See you next Thursday sa ating Night Live Devotion. At ano na yan? The Blind Unity Night Live Devotion Episode 8. Next Thursday, no? May 1, May 2, I think. Hindi sigurado na. Basta bilagin nyo na lang, charit. No? So, ayun. Huwag nating kalimutan mga kapatid sa pananampalatayang i-like and share ang ating live stream na ito at sa mga past live streams natin upang marami pang mga kapatid natin sa pananampalataya ang makakarinig ng banal na salita dito lamang sa ating The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Devotion. Kaya lagi nating tandaan ang aral na ating mga natutunan sa bawat pagbahagi ng banal na salita ng ating Pastora Faith Eunice Roban. Lagi nating tandaan at lagi nating isabuhay, lagi nating i-apply sa araw-araw ng pamumuhay upang maging ang buhay mo'y nagbago. Banal. At syempre, mga makakabahagi sa ating kapwa. Tayo'y maging halimbawa or pamarisan ng ating kapwa. Kita-kits sa next Thursday. Hanggang sa muli, ito po ang inyong abang lingkod, Admin Lady MZ, na nagsasabing sa bawat problema, pagsubok at hamon sa buhay natin, laban lang dahil ang Diyos ang lagi nating katuwang. At sa ngalan sa aking mga kasamahan na nalaglag na si Admin Ray, ewan ko lang kay Chairman kung nandyan pa. Si Admin Ray, ang ating president na si Admin Ray Mendoza. Of course, sa ating chairman and founder ng The Blind Unity Official. Nabulol ako. Ating si Ginoong Roel Colliantes.
Nawala na yata si Chairman. Okay. At syempre, sa ngalan ng aking partner, ang aking spiritual partner, none other than si Pastora Faith Eunice Robante. Thank you so much, partner, sa iyong pag-iwan ng pagkain ng ating spiritual food. Hanggang sa muli, guys, sa ating next episode. Kaya tumutok lang kayo dito sa ating The Blind Unity Official. Huwag kalimutang mag-subscribe sa mga hindi pa natin subscriber sa ating YouTube channel na The Blind Unity Official. But of course, sa ating FB page ng The Blind Unity, sa hindi pa mga followers natin, please follow, please like, and share ng ating mga videos upang marami pa tayong maabot na mga kapatiran natin sa pananampalataya. See you sa next Thursday for our next episode ng The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Bye-bye! Love you all from The Blind Unity Official. Sa inyo'y laging nagmamahal. Landas mo'y naituwi, di ka nalililim. Salita niya ang iyong gabay. Sa bawat habang, ika'y kanyang alalay. Ang buhay mo'y nabago sa kanyang biyaya. Sa Unity Nightlife Devotion, nagdala ng pag-asa. Balay umagos. In a world that dims, where shadows dance, light grows thin. We beyond sight, we rise above, embrace the light. Each step a hopeful stride. Together we ignite the night. Though challenges come our way,